Sinulong ni Pangulong Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address ang agarang pagpasa sa panukalang tax reform package ng administrasyon. Layo ng naturang panukala na babaan ang income tax ng mga mamamayan, pero babawiin naman ito sa pagpapataw ng dagdag na buwis sa ilang bilihin. Pabor nga ba sa mahihirap ang panukalang ito? Makakausap natin ngayon si Finance Undersecretary Carl Chua. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Chua. Magandang umaga po. Okay, sir, pinupuna po ng ekonomistang si Winnie Munsod ito pong tax reform package ng administrasyon. Sabi niya hindi daw ito pro-poor kasi maaari nang bababaan yung income tax. Pero meron namang VAT or value-added tax sa maraming produkto. At batay mismo sa mga dokumento na mula sa inyong kagawaran, ang sinasabi ay kakapusin daw yung sweldo ng mga manggagawang kumikita ng mga 19,000 pesos pababa kung ipatutupad itong tax reform package. Ano pong masasabi ninyo dito, sir? Well, ganito po. Una po, ang aming programa sa pagreforma sa buwis ay isang package. Wala pong package ng tax reform na lahat po ay gain. Meron po tayong kailangan i-balance. Yan po ang unang gusto kong sabihin. Sana tingnan po ng sambayanan yung buong tax reform as a package. Pangalawa po, mas mahalaga sa aming reforma ang kung saan po gagamitin ang mga makokolektang buwis. At ayon po sa aming panukalang batas, 5 bagay lang ang pwedeng paggastusan ng tax reform. At lahat po ito ay ibabalik naman natin sa taong bayan. Ito po ay infrastruktura, kalusugan, education, housing, at social protection. Yung pangatlo po ay yung mga hindi po makikinabang sa pagbaba ng income tax ay makikinabang sa aming social mitigating at social welfare program. Isang halimbawa nito ay yung targeted cash transfer na ang pinakamahirap na 10 milyong pamilya ay makakatanggap po ng tulong mula sa gobyerno. Kaya po kung buo ang tingin po natin sa tax reform, ito ay talagang full. Okay, so kailangan po talaga, ang sinasabi niyo para mabalanse yung pagbaba sa income tax, kailangan talaga magpataw ng VAT doon sa iba't ibang mga produkto, sir? Tama po yan kasi si Pangulong Duterte sa kanyang campaign at kanyang 10-point socio-economic agenda, nangako siya na ibababa yung personal income tax rate. Pero siya nangako ang yung pagpapalawak ng serbisyo para sa taong bayan. Kailangan talaga natin umagilap ng reform na kadisenyo ito para maging very progressive. Para ang mga mayaman at may kaya, sila po ay mas maraming ambag sa ating tax reform kaysa ang mahirap. Okay, sir. At sinasabi niyo po bilang ayuda naman doon sa mga mahihirap na matatamaan itong tax reform package na ito ay magbibigay kayo ng dagdag na cash transfer aid. Pero sa pagkakaalam po namin ay tatagal lamang ito ng unang 4 na taon. Bakit po 4 years lang? Gayong habang buhay naman po yung pagbubuwis sa mga mahihirap. Well, ganito po. Ang totoong solusyon sa ating kahirapan ay dapat ay maging malusog po tayo, para makapagtapos tayo ng school, para ang ating makuhang trabaho ay above minimum wage. Yun, very fulfilling po yung job natin. Hindi po kami naniniwala na ang solusyon sa kahirapan ay yung pagbibigay ng cash transfer na habang buhay or ng exemption o subsidies. Kaya ang gusto namin iparating sa taong bayan ay habang hinihintay natin ang tunay na serbisyo, yung healthcare, yung education, yung infrastructure, na medyo matatagalan dahil kailangan ipasok sa budget, kailangan i-procure, kailangan i-build or i-implement. Ano po ang magandang solusyon sa pansamantala para matulungan po ang mga taong bayan? At ito po yung targeted cash transfer natin. May ilan pong So parang two-track approach po tayo. Meron po tayong short-term solution, pero meron din po tayong long-term solution. Okay, may ilan pong nagsasabi na bakit daw po bubuwisan yung mga produkto na siguradong maaapektuhan yung mga mahihirap, ba't hindi na lang po dagdagan yung buwis ng mga mayayamang industriya, halimbawa katulad ng pagmimina? Ganito po, ang aming programa, package din siya. Sa loob po ng aming tax reform program, 5 po yung package. Yung iba pong mga pinapropose nila, yung pagtaas po ng mining tax o yung pagtaas po o pagbawas ng mga fiscal incentives na ang mga malalaking corporation ang makikinabang, ay kasama po yan sa aming programa. Yung package 2 na ihahain namin sa Kongreso, yun po yung laman yan. Pero balikan ko po yung isang concern ng mamamayan na kung tinaas po natin yung tax sa diesel o sa gasoline, tataas po yung presyo. Hindi po totoo na malaki ang taas. Maliit lang naman po
Ang katotohanan po, yung nakarang taon, 14 na piso ang tinaas ng diesel. Mula 18 pesos yung January 2016 hanggang 32 pesos yung January 2017. Pero ang totoo po, yung ating inflation, yung presyo ng bilihin, ng pagkain, ng bigas, ng sardinas, hindi po sila tumaas ng ganyan kalaki. At yung jeepney fares nga, piso lang ang tinaas. So ang ibig sabihin po nito, maraming dahilan kung bakit tataas yung presyo. At yung tax reform ay maliit lamang yung ampag. At dahil magbibigay po tayo ng mas mababang income tax at mga social welfare, tiyak na pagbuo yung tingin po ng taong bayan ay hindi po talaga maapektuhan yung kanilang buhay. Okay, maraming salamat po sa inyo, Undersecretary Carl Chua. Thank you, sir. Maraming salamat din po.